Alright guys, another soul Another day with me. Coach Jay! Ayan, so for tonight's vlog, meron kaming podcast for you. Meron kaming set of questions dito na merong 5 categories. Ang first category natin, foundational faith and relationship. Second category, love, communication, and forgiveness. Third category, spiritual practices together. Fourth category is battles, breakthroughs, and testimonies. And the last one is family, ministry, and purpose. Ayan, so sasagutin namin ni Mami Lynn ang mga katanungan na bubunutin ni JL. Okay, JL, ready ka na? Ready ka na bang bumunot ng questions? Okay, question number 1. So guys, meron tayong 20 questions, 4 for each categories. So magpe-pray muna kami guys. Lord God, maraming salamat po sa gabing ito, Lord God. Thank you, Lord God, at ingatan mo po kami, Lord God, in protection nyo. Hindi niyo po kami pinapabayaan ng Hallelujah, Jesus. Thank you po sa revelation po ngayong gabi, Lord God, na gawin po namin ito para sa inyo, Lord God. Kayo po ang itataas po namin sa gabing ito, Lord. Maraming salamat po. Kayo po ang mga sa amin, Holy Spirit, Lord God. Hallelujah, Jesus. Pinabili ko na po lahat ng salamat at papuri. In Jesus' name we pray. Amen! Ayan, so burot na si Kuya JL. Hindi ito prank. Kuha isa. Hindi ka ng isa. Tingnan mo na Mami Lynn, anong number? Wala akong alam. Number 1. Number 1? So yung question number 1 ay, paano nyo isinama si Jesus sa relasyon nyong mag-asawa? So sasagutin po muna tayo ni Mami Lynn. Paano ko nga ba sinama si Jesus sa pamilya natin? Actually, araw-araw naman kasama si Jesus sa buhay namin pamilya. Simula nung kasama namin si Jesus, binigyan kami ng kapayapaan at pag-asa sa buhay na dito sa mundo nito. So, ayun, napaka-importante po na kasama natin si Jesus kasi yun, baka maiyak ako. Yun na. Ayan, so ang ganda ng sagot ni Mami Lynn. So ako naman po ang sasagot, no? Si Jesus po ay sinama namin sa buhay namin mag-asawa sa araw-araw na kami ay nagpe-pray, nag-uusap. Siyempre, laging Word of God yung napag-uusapan namin. And yung pagpapalaki namin sa mga bata na dati nagagalit kami, pinapalo namin lagi sila. Pero yun nga, no, talagang dahil si Jesus na yung center ng aming family, medyo na-lesson namin yon. And laging ang iniisip namin sa desisyon is, ito ba ay kalugod-lugod sa Panginoon, no? Kung ito ba ay maganda or praiseworthy sa paningin ng Panginoon, no? Kasi doon namin napapakita na alam namin na may changes sa amin bawat isa, no? And yun yung changes na binigay sa amin ni Jesus Christ dahil nung tinanggap namin siya bilang Lord and Savior, talagang yun yung naging way para yung pagbabago sa buhay namin ay magsimula. And ayun, nung nagsimula po yun, medyo nararamdaman na namin na mas maganda yung samahan, yung relationship, nawawala yung dati kasi madalas nag-aaway kami sa maliliit na bagay. So yun, nawawala na yun dahil Christ-centered na nga po yung aming relationship. So pangalawang question po tayo guys. Sa mga mag-asawa dyan, makinig lang po kayo and ito po yung sikreto na binigay sa amin ng Panginoon. So parang pangalawang question, Kuya JL. Daddy, anong number? Ding 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 ding. Number 7. And ang number 7 question natin ay under love, communication, and forgiveness. So question number 7. Paano ninyo pinapractice ang pagpapatawad tulad ng itinuro ni Jesus? Magandang question, Mami! Simula ng naka-Jesus na kami, madali na kaming magpatawad. Kasi mabigat sa loob ko na meron kami
hindi pagkakaunawaan. Ang ginagawa ko kasi kapag mayroon akong naiinis ako sa kanya, ang ginagawa ko magpo-pause muna ako. Then magpe-pray ako kung ano dapat gawin. After noon, chat ko siya kasi Monday to Friday nasa Manila siya, nag-work siya. So, sa cellphone lang kami communicate lagi. Then kapag hindi kami ano yun? Pagkakaunawaan. Kapag hindi kami nagkakaunawaan, may mga bagay na simpleng bagay lang naman, pero dahil naka-Jesus na kami, yung pagpapatawad, napakadali na lang sa amin kasi yun yung way namin na maging okay kami at maging yung feeling namin maging relax. Amen. Napakaganda talaga ng mga sagot ni Mami Lynn. So, sa akin naman, paano ninyo na pinapractice ang pagpapatawad? Actually, yung pagpapatawad kasi, ano lang naman po yun kumbaga, kung ma-pride tayong tao, dun po yung mahihirapan tayong magpatawad. Pero dahil na kay Jesus Christ na kami, ang unang-unang tinanggal namin, na napapansin ko is pride. So, lahat ng problema na pag-uusapan namin, and lagi na po namin sinasabi sa sarili namin na lahat naman ng bagay, lahat ng problema na pinagdadaanan namin mag-asawa ay imposibleng hindi namin kaya lampasan, lalo na't kasama namin si Jesus Christ. So yung mga problema na napagtatalunan namin, alam namin at the end of the day, way po yun para mas lalo kaming lumalim. Siyempre kung ano po yung iisipin namin, paano susolusyonan yung mga problema. And before yung sinabi ko sa yung pride, natitiis namin na hindi mag-usap ng buong gabi. Pero dahil nga ngayon na si Jesus Christ ang center namin, talagang hindi po pwede na hindi namin pag-usapan at hindi namin maayos ng buong gabi. Yun nga, wag po tutulugan yung problema sa mga mag-asawa po dyan. Pwede nyo pong pag-usapan yan. And tama si Mami Lynn, mag-pray po muna bago tayo mag-desisyon. So napakaganda po ng question na yun, sakto-sakto po, alam ko po, may mga mag-asawa dyan na nagkakaproblema, and sa mga problema na yan, minsan lumalalim. Iwasan po natin palalimin yung problema, kaya una pa lang mag-pray na tayo para solusyonan po. Ayan. So pangatlong question, Kuya JL, are you ready? Tahimik siya ngayon kasi na-prank daw siya kagabi. Salamat po pala sa mga nag-view nung prank namin kay Kuya JL. Okay, number 9. Number 9, syempre under spiritual practices together. The question is, may regular ba kayong prayer time o devotion bilang mag-asawa? Paano ninyo ito sinisimulan? Mami Lynn. Oops, magkita-kita tayo bukas for part 2. God bless!